Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Matindi itong sinabi na naman ni Sara Duterte doon mga kababayan sa South Korea. Kasi from The Hague, tulad ng sinabi niya, magko-connecting flight siya to South Korea para sa Bring Him Home rally na inorganize ng kanyang mga supporters. At sabi pa nga, may ino-organize din sa Kuwait. Matindi po. Imbis mag-asikaso dito sa Pilipinas sa mga nasalanta, nandoon mga kababayan nag-iikot kung saan-sang bansa para sa kanyang personal na travel. Pagkatapos, ang sabi ni Sara doon sa meeting, sa totoo lang daw, pag nakikita niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, natitrigger daw siya. Gusto na niyang basagin yung cellphone. Talagang may diferensya po. Naging topic niya kasi doon, mga kababayan, sa kanyang speech. Sa kanyang speech yung show na bukas, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw daw niyang manood kasi sayang ng data. Ganon katindi ang galit ni Sara, mga kababayan. Hindi man siya inaano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nanggigigil ng todo. Gustong manakit. Natitrigger daw siya. Yan. Sa totoo lang talaga, natitrigger ako kapag nakikinig ako sa kanya. Referring to President Bongbong Marcos. Yeah, sa report po ng News 5. Sayang anya ng data. Sabi diyan, hindi na raw manonood at babasahin na lang daw niya ni Vice President Sara Duterte ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos sa Lunes, bukas po, July 28. Minsan lampas, irita na siya. Minsan galit na siya. Gusto mo nang basagin yung screen ng cellphone mo, dagdag pa niya. Anya, kailangan umanong magbasa para malaman ang bagong pambubula o pambubudol ng Pangulo sa mga Filipino. Ito yung naging portion ng kanyang speech, mga kababayan. Ayaw ko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami. Hindi na ako manonood. Babasahin ko na lang. Huwag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Matindi, mga kababayan, natitrigger daw siya. Kaya gusto ninyo maging Pangulo yan. Hindi niya po ma-handle nang maayos yung kanyang emosyon. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, ang kanyang sarili. Madali matrigger. Gusto nang basagin daw niya pag nakikita niya. Gusto niyang basagin yung screen ng cellphone niya. Talagang violente po. Kaya sabi ng mga nag-react, Inday, magtrabaho ka, hindi puro daldal. Hindi puro daldal dyan. Daming binaha sa Pinas. Panay kalakwat siya. Sabi ni Reyna de Jesus Solano, ikaw ang budol. Sabi ni Mandy Crisostomo, binabayaran natin sweldo niyan para lang mamuna. Iwan ko kung anong mamuna. At hindi magtrabaho ng ayos. Sabi ni Alan Cueto Dizon, parang hindi BP. Hindi ganyan si BP Lenny magsalita o pumuna noong tatay niya pa ang presidente. Mamuna pala yung nauna nating binasa. Mamuna. Sabi ni Cherry Laguisma, ito yung nakakaya ang gawain. Worldwide ang paninira. Respetuhin mo sarili mo, Madam BP. Hindi ang presidente. Ang pinagtatawanan sa pinagagawa mo, sa totoo lang, ikaw ang katawa-tawa. Pinapababa mong masyado ang pagkatao mo para sa hangad mong palitan si PBBM. Hindi mo maabot ang Pangulo sa ganyang inaasta mo. Wait mo na lang ang 2028 at dumakbo ka kang presidente. Kung manalo ka, edi okay. All I can say, God bless Philippines na lang. Sabi ni Narciso Quinto Cruz, ikaw ba, nakakatuwa ba ganyan galing sa kalamidad bansa mo, BP ka,
Salip na nandito ka, ano ginagawa mo? Manira? Sino ba sinisiraan mo? Di ba katandem mo yan? Sweet-sweetan pa kayo? Ganyan lang pala gagawin nyo? Kami, we never voted for your team and we did the right choice. Uwi ka dito, trabaho ka, or mag-leave ka without pay. Sabi ni Nerissa Perez, sayang ang pinapasahod ng taong bayan. Sa'yo, gala ka lamang ng gala. Sabi ni Eddie Bonifacio, taga Pinas ka ba o taga ibang bansa ka ba? BP Sara, may nagawa ka na ba sa bansa nating kabutihan? Sabi ni Pasaway Mi, sayang pinapasahod dito, biyahe ng biyahe para manira. Ang kanyang manguto ng mga OFW, dapat talaga tanggalin na to sa posisyon. Sabi ni Lenny Chongson, parang walang malasakit sa bansa. Akala mo hindi ka Vice President, sayang. Sabi ni Marimar, parang di BP ang asal. Sabi ni Dondon, last time sa Japan, ngayon naman sa South Korea na naman tayo, pinapahiya ng mga tabugo. Sabi ni Rolando Claro, bobo lang ang boboto nito pagka-presidente. Sabi ni Gian Clarice, dati I believe you, but it seems hatred swallowed you. Our country needed you to be more reasonable rather than being rational. Indeed, Tatay needs you, but then you also seem to forget the citizens of the Philippines who needs you too. Sabi ni Marivic Gaheto, yang mukha mo din, kakairita. Sabi ni Malu Advincula, ayaw mo pala si PBBM, edi bumitiw ka na lang and wait for 2028. Sabi ni Albert Angelo Garin Season, walang ginagawa tapos magmamando. Yan ang problema po. Sabi ni Lynn Sigara, ako rin na-trigger ako pag nakikita kita sa Ratanas, Lustay, Sayad, sa Sukmed. Kung magsalita, papunta lang sa loob-looban ng maitimong pag-ugali, burak, kanal, kakadiri, kakasuka ka. Sabi ni Christy, kami din sa'yo. Sabi ni Triblig Blastiki at Tinara, may sayad ba, Vice President? Sabi ni Kirijen, mutual feelings, Madam. Sabi ni Anthony Bolima, trigger, signs of mental problem yan. Sabi ni Eva, umpok, pagamot ka muna, Madam. Sabi ni Rico de los Reyes, atat ka. Sabi ni Lisa Gangat, basta alam ko, maganda ginagawa ni BBM. Yun lang, tingnan mo ang relief goods ngayon, nakakarating sa lahat ng tao na nasalanta ng bagyo. Sabi ni Myla Torres, obsessed na yata siya kay BBM. Ang pinakang tama sa mga nag-comment doon, mga kababayan, ay yung pagpa-check up. Kailangan talaga magpa-check up po. Delikado na. Consistent po yung mga pinapakitang sinyalis po.